Ito yung na-order ko sa online guys, clamp meter dito sa Noon. Ngayon i-try natin ang ating buksan. Ito na siya no, kung makikita natin. Kyoritsu, made in Japan ito. Pag Kyoritsu, made in Japan. In-order ko to sa online, bago pa yan no, kung makikita natin. Tapos meron din siyang test probe or test rod. Mayroon din siyang manual guide no, kung makikita natin. Ito yung manual guide niya. Pakita ko lang sa inyo guys no, lalo na sa mga baguhan. Ito yung ampere ng AC. Ito naman ang volts AC natin, ito naman ang volts DC, ito yung resistance, ito naman yung sa continuity check. Pag mag-check ka ng continuity, ito yung gagamitin natin. Ngayon i-try natin, no? Isa-isahin natin. Red is always red, no? Ilagay mo sa red. Tapos black naman is always black. Tapos tanggalin natin to para magamit natin. I-try muna natin sa continuity. Yan, continuity yan. Pag i-calibrate kasi natin to guys, tutunog yan. Ayan, no? I-try natin tong wire na ito, no? Mayroon siyang continuity. Ganun mo lang. Tutunog yan. Yan. Ibig sabihin, hindi siya putol. Ganito kasi yung continuity natin. Katulad nung isa din. Ito rin, no? I-try din natin tong wire. Itong wire na ito, no? Papunta dito. Try natin. Ayan. Pag hindi putol, tutunog siya, no? Kung makikita natin. Kaya sa resistance naman, i-try natin tong resistance, itong ohms. Pag resistance kasi guys, coil ng relay, makikita dito kung ilang ohms siya. Try natin kunan. 0.624. Kasi kung makikita natin dito, kilo ohms kung makikita natin. So, 0.624 kilo ohms, no? Itong contactor natin guys, i-try natin. Dito sa coil niya, no? Ito kasi yung coil niya. Kung makikita natin yan kasi ang coil niya, no? A1, A2. Yan ang coil niya, A1, A2. Try natin kung ilang ohms. Kung makikita kasi natin dito guys, hindi sa kilo ohms, ohms lang. 354.2 ohms. 354 ohms, no? 354 ohms kung makikita natin. Dito kasi kilo ohms Makikita natin, no? Kilo ohms, 0.625 kilo ohms. Kung makikita natin. So ngayon, i-try naman natin ang voltage. Setting natin sa voltage, AC voltage. I-try natin to kung ilang voltage dito. Mayroon siyang 227 volts, 27.3 volts. Kung makikita natin, no? Ito kasi yung volts niya, 227 volts. So 227 volts. So, ganun kasi pag mag-testing guys, ilagay naman natin sa volts DC. 24 volts DC kasi ito, 24 volts DC, negative, positive, no? Ito yung positive. Ito naman yung negative, no? Ito guys, positive ang red, negative naman itong black. I-try natin kung ilang volts. So 24.1 volts DC ito guys. Pagbaliktarin mo kasi ito, magni-negative yan kung makikita natin, no? Magni-negative siya. So ito siya guys ay 24.1 volts DC ito. Ganun pag gumamit ng DC. Ngayon, paano naman itong ampere? Itong ampere naman guys, ika-clamp natin to. I-try natin itong motor. Ayan, gumana yung motor natin. Tapos kuna natin ang ampere guys. Nakalagay sa ampere. Tapos pa isa-isang wire. Kunan mo dito pa isa-isang wire. Ilang ampere ba? 1.5 ampere. Tapos dito naman 1.4 ampere. Sa yellow naman, ganun pag kumuha ng ampere guys, 1.4 ampere din. 1.4 ampere sa blue, 1.5 ampere. Dito naman 1.4 ampere. So yun lang guys, sana nakatulong ito sa mga baguhan dahil tanong kasi ng mga baguhan kung paano daw ang tamang paggamit ng clamp meter.